Hindi Pinoy voters ang problema. Hi there mga mahal na kahuwaran, Coach Ariel here. Isa pong napakagandang araw, umaga, tanghali, hapon sa ating mga minamahal na kababayan na nagkalat sa iba't ibang parte ng mundo. Alam po natin, madalas nating naririnig siguro, no, yung tulad ng pahayag ni Honorable Mayor Benjamin Magalong. Sabi niya, ang problema sa Pilipino, hindi ho tayo marunong mamili ng leader natin. At sinagot yan ni Cardinal Pablo Virgilio David. Ang sabi niya, hindi marunong bumoto. Can we blame it on the poor who are the majority of voters? What about you? Anong tingin mo, mahal kong kahuwaran? Pero mga mahal kong kababayan sa iba't ibang parte ng mundo, tama ba na isisi ang ibunton ng sisi doon sa mga botante? Ang botante ba talaga ang problema o ang sistema po sa ating bansa? Bakit? Dahil hindi kulang ang mga Pilipino pagdating po sa talino, sa talento, sa puso, no? Kahit saan ka magpunta, sa Amerika man yan, sa Middle East, sa Europe, Asia, makikita mong hindi lang nabubuhay ang mga Pilipino, kundi nag-e-excel. Tama ba? Nagliliwanag tayo at nagtatagumpay saan mo man itanim ang mga Pilipino. Kapag pumunta ka sa mga probinsya dyan sa ating bahal na bansang Pilipinas, makikita mo rin yung totoong puso ng mga Pilipino, no? Ano yun? Mapagbigay, magiliw, handang magsakripisyo para lang makatulong at makapagbigay po ng pagmamahal. Kaya malinaw, hindi ang mga Pilipino ang may kakulangan, kundi ang sistemang politikal na nagtutulak sa mga taong may busilak na puso na mamili, hindi batay sa prinsipyo, kundi dahil sa kahirapan, dahil sa manipulasyon at dahil sa money politics. And narito po ang ilang mga katotohanan na gusto ko pong ihatid sa atin, no? Yung clear sistema po, yan po yung nagbibigay ng honor sa Diyos. Kapag malinaw at maayos ang sistema, dumadaloy po yung katarungan at pagkakapantay-pantay ng mga tao. A strong system protects the poor. Inaalis po niyan yung dominasyon ng mayayaman at mga makapangyarihan. Ang isa pong righteous na system, tumutulong po sa bansa natin para makapili po tayo ng leaders base sa kakayahan, sa karakter nila at sa pagkatawag sa kanila. Hindi po base sa kasikatan o dahil sa pera. So bilang isang leader at bilang isang Pilipino na masasabi ko, pinarangalan din ng ating minamahal na bansa sa serbisyo na naitutulong po natin sa ating mga kababayan abroad, hayaan niyo po ako magbigay sa atin ng 3 payo. Nawa makarating po ito sa ating mga politiko. Una, publicly fund campaigns. Kapag pasado sa kwalifikasyon ng isang kandidato, lalo na no, sa pagka-presidente, senador, kongreso, okay, para maiwasan po natin yung korupsyon, ipapakilala siya sa taong bayan ng patas gamit po ang TV, radyo, social media at community forums. Pantay na exposure, hindi dapat ang pera ang basihan, kundi ang prinsipyo. Pangalawa, okay, enforce po natin yung strict accountability. Okay? Yung vote buying at sobrang paggastos ay dapat automatic po disqualification. Kailangan may pangilang batas. May spending limits sa papel, pero hindi naman nasusunod. Tama? Kung gobyerno ang nagpopondo, ang pananagutan po ng mga kandidato ay sa tao, hindi po sa donors. Are we there? Ikatlo, mag-provide po tayo ng equal platforms para sa lahat. Sa tulong po ng media, dapat may mga debate, may mga forums, okay? Yung mga pampublikong pagpapakilala po sa kanila, no? Yung sa plataforma nila, okay? Yung mga botante po dapat nakakarinig sa bawat kandidato nang wala pong kinikilingan kung gusto mo natin umulad ng ating bayan. So mga mahal kong kahuwaran, kung ang reformang ito ay maisa sa buhay, magbabago ang laro. Leaders will rise based on merit, not on money. Women, youth, at grassroots leaders will compete fairly. Ang mayaman at mahirap ay pantay-pantay ang boses. Kaya manalangin po tayo, mga mahal kong kahuwaran, na maghari ang sistemang matuwid sa ating minamahal na bayan. Sapagkat sinasabi po sa Biblia, Proverbs 29:2, when the righteous strive, the people rejoice. When the wicked rule, the people groan. Ang dakilang Pilipino ay hindi problema. Ang mahina at maraming sistema ang dapat po nating baguhin. Naway, may angat po natin ng Diyos. Okay? Sa ating buhay, habang kinikilala po natin yung tamang sistema sa ating lipunan at magkaroon po tayo ng karunungan, tapang, tunay na pag-ibig sa ating bayan. At tandaan po natin, paalala po, no, ni Apostol Pablo, but everything should be done in fitting and orderly way. Hindi dapat po magulo, walang pag-aaway-away, walang kaguluhan, tayo magkaisa bilang bansang Pilipinas. This is Coach Ariel, nagpapaalala sa atin, patuloy tayo maging huwaran
sa ating henerasyon.